po na ito ay patuloy tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Masyado hong laganap na ang katuruan na tinatawag na church growth ministry, na kung saan kapag ating pinag-aralan ay naisa sa tabi ang tamang aral ng Biblia patungkol sa kaligtasan ng mga taong hinirang ng Diyos, o yung sa term na soteriology. Alam niyo ho, mahalaga na maunawaan natin bilang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, o mga pastor o ministro ng Ebanghelyo ng Diyos, o dili kaya kung ikaw man ay isang member ng church o worker, na ang gawaing pag-iibanghelismo ay nag-uugat sa tinatawag na plano ng pagliligtas ng Diyos. Hindi ho natin mapaghihiwalayan. Kaya sa oras na ito, ating pag-aaralan ang tema o ang ating paksang, ang paghirang ng soberanong Diyos at ang evangelism. Ito po ay ang unang bahagi. Alam mo, giliw na kaibigan at kapatid, mula pa sa walang hanggan, ang Diyos ay nagtakda, sa English ay foreordained, ng mga mangyayari. At kasama dito ang pagtatalaga sa patutunguhan ng mga tao. Ang banal na pagtatakda sa patutunguhan ay tinatawag ito ng Biblia na predestination, na ang ibig sabihin ay bago pa lalangin, o yung bago pa ang ibig sabihin bago pa lalangin ang sanglibutan, ay nagtalaga na ang Diyos ng patutunguhan ng tao. Yan ang ibig sabihin ng salitang predestination. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ay nagtalaga na ang Diyos ng patutunguhan ng tao. Ang aral na ito ay mas kilala sa Biblia na election o unconditional election at paghirang. Sabi ho ng Efeso chapter 1, verse 6 and 11 ay ganito. Efeso chapter 1, verse 4 hanggang 6, at tatalon tayo ng verse 11. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa likhain ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at kalooban. Dito makikita natin ang Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo na siya ay mayroong sariling panukala at kalooban, at yon ay walang iba kundi ang paghirang niya sa mga taong pagkakalooban at bibiyayaan niya ng kaligtasan, at tinawag itong paghirang. Ang sabi ho ng isang Confession of Faith ng Canon of Dort na nagawa na Synod of Dort sa Article 1, Head 1, Article 7, ang pagtatalaga ay di nagbabagong layunin ng Diyos, na kung saan, bago pa itinatag ang sanlibutan, siya dahil sa biyaya lamang, ayon sa kataas-taasang
mabuting kasiyahan ng kanyang kalooban, ay humirang mula sa buong sangkatauhan na nangahulog dahil sa kanilang sariling kasalanan, mula sa katutubo nilang kalagayan at katwiran tungo sa kasalanan at kasiraan. Ang ilang tao na mga tutubos kay Kristo na kanyang itinalaga mula sa walang hanggan na maging tagapamagitan at ulo ng mga hinirang at pundasyon ng kaligtasan. Yan ang sinasabi ng Canon of Dort, Head 1, Article 7. Ano ba ang ibig sabihin nito? Alam niyo ho, bagamat ang Diyos ay may itinalaga o hinirang nasa kaligtasan, tayo ng mga naligtas o tayo ng mga pastor na tinawag ng Diyos sa gawain ito, ay kailangang gumanap ng gawaing pag-ibangelisin. Kailangan natin gumawa ng gawaing pag-ibangelisin. At nararapat na ibahagi, ituro at ipangaral ang ibanghelyo salita ng Diyos sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, dahil Diyos lang ang nakakaalam ng mga pinili o hinirang niya. Malalaman lang natin na ang tao ay hinirang kapag siya ay pinagkalooban ng Diyos ng kapanganakang espiritual at biniyayaan ng banal na espiritu ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagtawag ng naipangaral na tunay at tamang ebanghelyo ng Diyos. Kaya alam niyo ho, ang pag-evangelize, ang pangangaral ng ebanghelyo, ang pagtuturo ng salita ng Diyos, na gawain ng mga pastor, ng mga workers sa loob ng church, or even sa pag-personal na pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay gawain ng iglesia. Subalit, lagi nating tatandaan na hindi natin primary purpose na ang tao ay pilitin, na ang tao ay kumbinsihin na sila ay ma-born again, na siyang nagiging sanhi ng tinatawag na sincere prayer, na tinatawag na 2 minutes of sharing the gospel, and after that ay tinatawag na born again. Sapagkat maliwanag na ang tutugon lamang sa naipangaral na ebanghelyo ng Diyos ay walang iba, kundi ang lahat ng itinilaga at hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. Dito makikita natin na ang pag-ibig ng soberanong Diyos ay para lamang sa mga hinirang. Mayroon akong pastor na nagsasabing siya ay evangelist na naririnig, na lagi niyang sinasabi na mahal niya ang lahat ng tao. Ito ho ay isang unbiblical na pagtuturo, sapagkat maliwanag na ating nakita at tatalakayin sa oras na ito na ang pag-ibig ng soberanong Diyos ay para lamang sa lahat ng kanyang mga hinirang. Nabanggit ko kanina na ang taong hinirang ng Diyos ay hindi natin alam kung sino kapag wala pa silang relasyon sa Diyos. Nalalaman lang natin na sila hinirang ng Diyos kapag sila ay nagpahayag ng pananampalataya at maliwanag sa kanila kung paano sila tinubos ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ko kanina, ang pag-ibig ng soberanong Diyos ay para lamang sa mga hinirang ng Ama. Ang basihan ng paghirang ng Diyos, mga kaibigan, ay hindi nakasalalay sa mga hihirangin, kundi sa sarili ng Diyos mismo. Hindi totoo na ang Diyos ay humirang ng isang makasalanan dahil nakita na niya noon pa na ang taong iyon ay sasampalataya kay Kristo.
ang paniniwalang ito ay maling-mali. Bakit naman? Dahil ang pananampalatayang nakapagliligtas ay regalo ng Diyos na humirang sa kanila, na kung saan ito ang kaganapan ng paghirang ng Diyos sa kanila. Ang sabi ng Efeso chapter 2, verse 8, mga kaibigan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Efeso chapter 2, verse 8. Ang pananampalatayang kaloob sa makasalanan ay bunga ng paghirang ng Diyos. Ang sabi ng Efeso 1.5, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang paghirang ng Diyos na ito ay unconditional, na ang ibig sabihin, hindi ito nakabatay sa tao, kundi sa Diyos mismo na nagligtas sapagkat sila ay hinirang ng ating Panginoong Diyos Ama. Ang soberanong paghirang ng Diyos ay hindi nagbabago. Tandaan natin, hindi nagbabago ang paghirang ng Diyos. Ang soberanong paghirang ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ang pahayag ng Diyos sa Isaiah chapter 46 verse 10. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inahayag kung ano ang magaganap. Sundan natin ang pangungusap na ito na unawain. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Isaiah chapter 46 verse 10. Sinabi rin ng Roma 8:30, at ang mga itinalaga niya nung una pa ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos ang tinatawag na order of salvation o yung pagkasunod-sunod ng soteriology sa Roma 8:30 na sinabi naman natin dun sa Isaiah 46:10 na yung decree ng Panginoong Diyos ay tiyak daw na mangyayari. At yun ay gagawin niya sapagkat yun ay gusto niyang gawin. Kaya sa Roma 8:30, ang sabi doon, una, ang mga itinalaga niya nung una pa, may itinalaga ang Diyos para sa kaligtasan. Yun yung sinasabi ng Efeso 1:4, na sa ating yung paikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago palikhain ang sanlibutan. Kailan pa itinalaga? Kailan pa hinirang ng Diyos ang maliligtas? Bago palalangin ang sanlibutan. Hindi pagkayaring mahulog sa kasalanan ni Adan sa Genesis chapter 3. Ang tawag dyan ay implalapsarian. After the fall, doon lang humirang ang Diyos. And that is wrong. The supralapsarian view is biblical. Before the fallen of Adam, God was predestined or elect the sinner who will be saved. Kailan? Ang sabi. At ang mga itinalaga niya ng una pa. Una pa. That is the eternal past. Sinasabi kong past, noong nakaraan pa, nagtalaga na, wala pa ang mundo. Ang Diyos ay nagtalaga na. Kaya ang sabi niya, at ang mga itinalaga niyo nung una pa, well, ang lahat ng kanyang itinalaga nung una pa, ay kanyang tinawag. Romans 8:30. Yung tinawag na yan, yung panawagan ng Diyos ay nangyayari kapag ang ministro ng Ebanghelyo ng Diyos na itinalaga ng Iglesia ay nangaral, ipinapangaral niya ang Ebanghelyo ng Diyos. At sa Romans 10:17, ang pananampalataya na magiging bunga
ng kanyang pangangaral ng totoong ebanghelyo ng Diyos ay magbubunga ng pananampalataya. Pero bago manampalataya ang isang tao, hinirang ng Diyos, ay kailangan muna niyang tawagin ng Diyos, ng banal na Espiritu at ng salita't ebanghelyo ng Diyos. Subalit, sa panawagang iyon, alam natin na dahil hinirang siya ng Diyos, ang Panginoon ay ipinrefer na ang kanyang puso, ang kanyang isipan, and we called it regeneration. Naranasan niya muna ang kapanganakang espiritual. Kaya ganito ang mangyayari. Ang Diyos, may hinirang na bago palalangin ang sanlibutan, and God was prepared the heart of the elect, na sinasabi ng Matthew 13, na matabang lupa, na na-prepare, natamnan ng naigayak ng maayos, and that is regeneration. At kapag na-regenerate na mula sa kamatayang espiritual, kapag narinig niya ang gospel, ang ebanghelyo ng Diyos na ipinangaral ng isang ministro ng ebanghelyo, doon sa natapos na ginawa ni Kristo, na si Jesus ay namatay sa krus para sa kasalanan ng mga hinirang, siya'y nabuhay para sa kaligtasan, at maliwanag na hinirang ng Ama, tinubos ni Kristo, binorn again, at sinelyohan ng Banal na Espiritu. Kapag narinig niya ang tamang gospel, na yan, ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa kanyang puso, at pinagkakalooban siya ng pananampalataya upang tumugon sa panawagan, sa calling ng Banal na Espiritong ito, na sumampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi ng Romans 8:30 ay ganito, ang sabing ganon ng Romans 8:30, at ang mga itinilaga nyo nung una pa ay kanyang tinawag. Kapag kayaring tawagin at nagkaroon ng pananampalataya, ang kasunod, ang mga tinawag niya o nilagyan niya ng pananampalataya dun sa natapos na ginawa ni Kristo, ay kanya ring pinawalang sala. Ginastify, pinawalang sala. At yung lahat ng kanyang pinawalang sala ay kanya naman binigyan ng karangalan. Yung tinatawag na glorification, yung eternal security ng kanyang salvation. Kaya ganito ang mangyayari. Una, ang Diyos ay nagtalaga na ng kaligtasan para sa mga hinirang. Pangalawa, ang ginagawa ng Diyos ay piniprepare na ang puso ng hinirang na yon, yung tinatawag na binhi ng isang bagong kapanganakan, at sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo, tatawagin ang hinirang na yon at nakaranas ng tinatawag na regeneration. Tatawagin. Pag tinawag, pagkakalooban ng pananampalataya. At pag pinagkalooban ng pananampalataya, kasama sa pananampalataya ang pagsisisi, kasama sa pananampalataya ang pagtalikod sa kasalanan, ang kasunod doon ipapawalang sala. At kapag pinawalang sala, yung tinatawag na holiness and sanctification and perseverance, and the end is the glorification. Sabi ng Canon of Dort, Head 1, Article 11, at dahil ang Diyos ay lubos na marunong, di nagbabago, walang hanggan ang karunungan, walang hanggan ang kapangyarihan. Ang kanyang paghirang ay di maaabala. Hindi ho ma-interrupt, di maibabalik, o mapapawalang bisa, ni maitakwil o mabawasan man ang bilang ng mga hinirang. Alam niyo, ang Diyos, concise ang kanyang bilang na alam niya ng hihirangin niya. Alam niyo, sa Romans chapter 11, nagrireklamo si Elias. Ano sabi niya? Nagtiral ako ng ilang libong lalaki na hindi sumamba kay Baal. Ang sabi ng Romans 11, inilagay niya ho ang number. Doon sa panahon na si Elias ay nagrireklamo, nananalangin sa Diyos. Ang sabi niya sa Romans chapter 11, ito yung binigay niya. Ang sabi niya roon ay ganito, nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaking hindi sumamba kay Baal. 7,000. Kaya mapaka-concise ng Diyos, hindi ho magbabago ang bilang ng kanyang mga hinirang. Kaya alam nyo, kahit na po may madala kayo sa loob ng church ninyo, na puwersa, pero kung hindi po hinirang ng Diyos yan, hindi ho yan magpapatuloy. Mawawala po yan.
Whether you accept it or not, ang dami mo na rin at ang dami ko na rin. Naakala ko nung una, sila'y hinirang talaga ng Diyos at ligtas. Nagpabautismo, kasama natin sa loob ng church. Yung iba naglingkod. Pero asaan sila ngayon? Of course, we are not judging them because they are not dead. Hindi pa sila patay. But our human judgment, hindi sila totoong naligtas. Why? Because God knew the exact number of His elect before the foundation of the world. Kaya kung ang church mo, ang binigay ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik niya ay 100, 50, 30, o 1,000 man yan, 100 man yan, alam ng Diyos ang eksaktong bilang ng maliligtas sa lugar mong iyon, sa barangay na iyon. Alam ng Diyos. And I tell you the truth in Romans chapter 10, sabi ni Isaiah, hindi lahat ay naniwala sa ipinangaral namin. Ang sabi niya doon, tumigas palalo ang kanilang puso, tumigas ang kanilang isipan, at nagrebelde sa ating Panginoong Diyos. Just go to Romans chapter 10. Basahin mo ang history ni Propeta Isaiah at nirelate ngayon yon ng Diyos na meron pang natitirang mga hinirang in Romans chapter 11 sa panahon natin o kasalukuyan natin ito. Ang tanong, ay sino ho ba ang nag-uudyok sa Diyos upang hirangin ng tao para sa buhay na walang hanggan? Madidiktahan ba natin ng Diyos? Mapupersahan ba natin ng Diyos bagamat tayo nagpipray ng espesipikong tao na sana'y maligtas sila? Maganda yon sapagkat ang katotohanan ay nilagay ng Diyos sa atin na ipanalangin natin ang lahat ng makasalanan. Na dumating nawa ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. Subalit we are not yung gusto natin, yung desire natin ang masusunod. Ito pa rin ay ang kalooban ng Diyos. Kaya ang tanong natin, sino ang nag-uudyok sa Diyos upang hirangin ang tao para sa buhay na walang hanggan? Ito ho ang sagot. Ang sagot ang kanyang mismong sarili na pumili sa kanyang mga iniibig. Ang Diyos ang pumili ng kanyang mga iibigin. Ang Diyos ang pumili ng kanyang hihirangin at liligtas. Sinabi niya sa Romans 9:13, ayon sa nususulat, minahal ko si Jacob. Kinapuutan ko si Esau. Well, dito makikita na natin na ang dalawang magkapatid na ito na kambal ay hindi pa pinaglilihi, ay sinabi na ng Diyos kay Rebecca at kay Jacob, ay kay Esau, nasabing ganon, may magiging anak ang dalawa. Pero yung isa dyan ay minahal ko, hinirang ko, pero yung isa dyan kapupuutan ko. Minahal niya si Jacob, kinaputan niya si Esau. Wala pang ginagawang mabuti at masama. Kaya ang basihan ng paghirang ng Diyos ay hindi dahil masama ka o mabuti ka. Dahil ang case ni Jacob at Esau, hindi pa sila pinanganganak, hindi pa sila pinaglilihi, hindi pa sila nakagawa ng mabuti at masama, pero sinabi na ng Diyos, mahal ko si Jacob, kinaputan ko si Esau. Saan nakabase ang pagpili ng Diyos? Sa ginawa ba ni Jacob at Esau? No. Saan? Sa kanyang sariling kalooban. Kaya sabi ng Romans 8:29 na kaduktong ng Romans chapter 9 ay ganito. Sabi rito sa Romans 8:20, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. Sinabi din ni Apostol Pedro sa unang Pedro 1:2, kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa Kanyang kaalaman sa mulat mula pa. Sa mga passage na ito, ang salitang knowledge o yung salitang kaalaman doon sa unang Pedro 1:2, kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa Kanyang kaalaman. Sa Romans 8:29, ang sinabi doon ay sa mulat mula pa'y alam na. Sa English po, ang ibig sabihin nito ay knowledge. Ang kaalaman o alam ng Diyos is the word knowledge in English. Ito ay may kahulugan sa Biblia na love. Yung knowledge na yon, kapag pinag-aralan natin mabuti, ang kahulugan nito ay love o pag-ibig. Kaya ang foreknowledge o paunang kaalaman na binanggit ng Romans 8:29 at 1 Peter 1:2 ay may kahulugang pag-ibig mula pa sa walang hanggan.
Mula pa sa walang hanggan, may pagmamahal na ang Diyos kay Jacob. Wala siyang pagmamahal kay Esau. Sa panahon natin, wala siyang pagmamahal sa mga reprobate, kundi ang mahal niya na hinirang noong pa ay ang mga pag-uukulan niya ng pag-ibig. Ang pag-ibig mula pa sa walang hanggan, kaya mahal ng Diyos ang mga hinirang niya buhat pa sa walang hanggan. Dahil sa kadahilanan ito, hinirang sila para sa buhay na walang hanggan. Ang kahulugang hinirang, alam na ng Diyos sa mulat mula pa, ay nangangahulugang hinirang. Ang lahat ng kanyang hinirang na alam niya sa kanyang foreknowledge ay mahal na niya noong pa. At ang lahat ng mahal niya noong pa ay alam niya na ang mga ito ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kaya sasampalataya ang lahat ng hinirang ng Diyos. Hindi lahat ng tao sasampalataya. Yung saving faith, wala. Alam niyo ho, dahil sa kadahilanan ito, hinirang sila para sa buhay na walang hanggan. Ang tanong natin, mga ngatwiran, yung mga pastor, o sino mang mga Kristiyano, kung ganyan ang Diyos pala ay walang katarungan. Kung ganyan, ang Diyos pala ay ginawa lang puppet ang kanyang kinreate. Kung sabihin ko sa iyo na the concern of God is not His creation, His created people. The concern of God is His own pleasure. Sasabihin mo, mapaka-extreme mo naman, Brad Pastor. I am not extreme. I will expose the Word of God. Receive it or not, if you objected to what my teaching, you are against the Word of God. Now, listen. Ganun ba talaga ang Diyos na mahal niya ang iba at ang iba ay hindi? Ito'y sagot ko po dyan mula sa Word of God. Ang alam ko ay ang kaisipan natin ay hindi kaisipan ng Diyos. At ang daan na pamamaraan natin ay hindi daan at pamamaraan ng Diyos. Yung reason mo, hindi yan ang reason ng Diyos. Yung gusto ng Diyos, dahil you are sinner and totally depraved, or kahit nasabihin mong pastor ka pa o Christian ka, pero nilalabanan mo ito, hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Ang Diyos natin ay may sariling pamamaraan. Alam mo, ang sabi po niya sa Isaiah 55, verse 8 to 9, ay ganito. Ang wika ni Yahweh. Ang aking isipay din ninyo isipan. Nakita niyo? Ang isipan ng Diyos ay hindi natin isipan. Kaya ang sabi ni Propeta Isaiah, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyo isipan. At magkaiba ang ating daan. Yung daan mo, hindi yun ang daan ng Diyos. Iba ang daan mo. Ang daan ng Diyos is righteous, ang daan ng Diyos ay tama, ang isipan ng Diyos ay tama, yung isipan natin ay palaging mali kung hindi mag-a-abide sa Word of God. Yung daan natin ay laging mali kung hindi tayo papasakop sa biyaya at salita ng Diyos at banal na Espiritu. At nasabi, kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isipan ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Yung akala mo, hindi mo kayang abutin. Yung akala ng Diyos, yung plano ng Diyos sa pagliligtas. Kaya, masagot ko na po ba? Na sinasabi mo na, ibig sabihin pala, ang Diyos ay hindi matuwid. Ang Diyos siya. Ibig sabihin pala, ang Diyos ay ganun ba talaga? Ginawa niyang robot at puppet ang tao? The answer is, that's true. In a sense. Why? Because Isaiah 55 verse 8 to 9, nasabi niya, ang wika ni Yahweh, ang aking isip ay di ninyo isipan. At magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit na higit mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi mo maaakala. Subalit sa tanong na ito, ang sagot ng salita ng Diyos ay, makikita natin sa Romans 5:12. Ano kung pumili ang Diyos? Literally ngayon. Bakit? Di ba tayo lahat makasalanan? Lahat ng tao makasalanan. Ngayon, kung pumili ang Diyos ng gusto niyang piliin, magrireklamo ka ba? Kung sabihin ko sa'yo, na kung merong nagsabing gobernador, ang sabi ng gobernador sa atin, sa 1,000 ito, pipili lang ako ng 5. Makapagreklamo ka? Pipili lang ako ng 5 na bibigyan ko ng sasakyan. Makakapagreklamo ka ba? Hindi ka pwedeng magreklamo. Bakit?
ang desisyon, ang pleasure ay nasa gobernador. You are recipient. Kaya kung susumahin natin sa aspeto ng Diyos, kung lahat tayo ay recipient lang ng sariling awa ng Diyos, mapalad ka kung pinili ka ng Diyos. Dahil pagkakalubang ka ng Diyos ng puso na binago, na mayroong totoong kapanganakang espiritual, pananampalataya, at papagwawalang sala. Pero yung mga taong hindi recipient ng biyaya ng Diyos, titigas ang puso niyan. Titigas ang puso niyan. Katulad ng nangyari sa Romans 10 na sinasabi ni Pablo sa panahon ni Isaiah. Now, ang punto de vista ko doon, lahat tayo makasalanan. Saan mo naman, Brad, nakita yan? Alam niyo, ang sabi ng Romans 5:12 ay ganito. Ito po ang sabi, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay nagkasala. Huwag mo sisihin ang Diyos dahil ang Diyos binigyan ng free will si Adan na masunod niya ang kalooban. The fall of Adam was originated to his own will. Binigyan siya ng kalayaan ng Diyos noong panahon na yon na masunod ang gusto ng Diyos. Pero hindi niya ginusto. Kaya kinusa ni Adan na mahulog sa kasalanan through Eve. Ngayon, sisihin mo si Adan, wag ang Diyos. Wag ako. Ang Diyos ang sisihin mo. Kung hindi lahat hinirang ng Diyos. Pero lahat ng tao ay nahulog sa kasalanan. Sabi nga doon ay ganito. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat. Walang hindi nagkasala. Lahat ng nanggaling kay Adan hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo na lahat na yan ay nagkasala. Ibig sabihin, wala tayong mairereklamo kung pipili lang ang Diyos. Nahulog eh. Ngayon, ito ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin na tayo ay nagkasala at nagtaglay ng pagkamakasalanan dahil kay Adan at karapat-dapat na mamatay at maparusahan sa walang hanggan. Kaya nga sabi ho ng Efeso 2:3, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Lahat ng nagmula kay Adan is the recipient of God's wrath. Yes. Tapos sasabihin mo ngayon, mahal ka ng Diyos kahit na gumagawa ng kasalanan. Hindi. Unless na hinirang siya, unless na na-regenerate siya, na born again siya, na may faith siya, may justification na naranasan siya, doon pa lang mawawala ang puot ng Diyos. Kaya yung mga pangangaral po natin na madalas na sinasabi natin, even sinner, ang sinner mahal ng Diyos, ang hindi lang ang pinapupuutan ng Diyos, ayaw ng Diyos doon sa sinner na yun, yung kasalanan. That is wrong. Sino ba ang gumagawa ng kasalanan? Ang tao. Ang kasalanan ay bunga ng paggawa ng person na yun. Kaya kung sino man ang nangangaral, madalas na sinasabi, mahal ka ng Diyos. Ang nagagalit lang ang Diyos sa iyong kasalanan, pero sa iyo hindi galit. That is wrong. You are preaching and teaching the false gospel and the false word of God. You change your mind. Why? Because you teach a false gospel. Hanggat hindi ho naliligtas ang makasalanang hinirang, they are under the wrath of God. Unless they experience a regeneration na pinawalang sala sila ng Diyos, doon lang nakakansila ang wrath ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ipapahintulot ng Diyos na ang lahat ng tao ay maparusahan sa impyerno, walang pwedeng magreklamo. Bakit po? Kasi lahat tayo ay makasalanan. Kaya hindi tayo pwedeng magreklamo kung ang Diyos ay may itinalaga sa kaligtasan. Hindi ka pwedeng magreklamo. Hindi tayo pwedeng magreklamo kung ang Diyos ay nagtalaga sa kaligtasan. Sabi nga ho ng Romans 9:20 and 21. Ngunit ikaw na tao lang kung sino ka upang sumagot ng ganyan sa Diyos. Masasabi ba ng tao na lumikha sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Hindi mo pwedeng i-question ng Diyos. Kaya ang karugtong, wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin? Mula sa isang limpak na luwad, lahat tayo ay isang limpak na luwad na nahulog sa kasalanan. At ngayon, ang Diyos, mula sa human fallen and depravity ng buong sangkatauhan, may hinirang ang Diyos, yun lang yung kukunin niya. Nagagawin niya na kasangkapang mamahalin. At yung iba, kasangkapang mumurahin para sa destruction. Now,
Huwag nating hanapan ng Diyos ng kamalian sa kanyang pagtatalaga. Huwag mong hanapan. Bakit? Ang sagot, dahil lahat ng sangkatauhan ay makasalanan at dapat na maparusahan sa impyerno. Sa halip tayo'y magpasalamat dahil ibinilang niya tayo sa hukbo ng mga hinirang, dahil minahal niya na tayo noong pa dahil tayo'y kanyang hinirang at pagkakalooban ng kaligtasan. And take note, hindi natin alam kung sino ang hinirang ng Diyos dito sa lupa. Maliban na totoong sumampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos. Ang pinupunto ko rito, hanggat hindi panaliligtas ang isang tao, hindi natin pwedeng sabihin, habang, halimbawa, sinner lahat yan, 100. Tapos sasabihin mo, siguro yan hinirang. Hindi natin alam yan. Ang magiging pamantayan lang natin ay yung tinawag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Gospel ni Kristo na totoong sumampalataya sa Kanya. Doon lang natin nasasabi, yan, totoong hinirang ng Diyos. And the rest ay hindi. Experience mo rin ba? Nangaral ka ng madami na Bible studyhan mo, pero ilan lang ang tumanggap? Na word na tumanggap? Yung Armenian, yun eh. Hindi lahat tutugon. Kahit Armenian ka, sa evangelism mo, sasabihin mo, sino gustong tumanggap dito? Sabi mo, taas ang kamay, pumunta sa harap. Lahat ba pumupunta? Hindi naman, di ba? In a sense, kahit Armenian ka, hindi ka naniniwala sa eleksyon ng Diyos. In a sense, theoretically, makikita mo, mali ka. Dahil totoong meron lang lalapit. Kung tama man yan. Pero I sure, hindi. Alam mo, yan ang sinasabi ko eh. Yung marami namang evangelist na nagsasabi na ang tumanggap sa amin ay 100. Meron pang bilang na ibibigay. Pero alam mo, hindi ka nakakatiyak kung sino yung hinirang ng Diyos dyan. Minsan, maraming evangelist, maraming tinatawag na ginagawang malakihang pangangaral ng salita ng Diyos. Tapos sasabihin, 1,000, milyon ang tumanggap. Pero ang totoo, hindi po. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, hindi lahat ay totoong maliligtas. Yan lang ho ang ilustrasyon ko. Okay? Ngayon, ang mga hinirang ay hinirang ng Diyos kay Kristo ayon sa Efeso 1:5. Yung lahat ng hinirang na yon ay totoo na talagang sa tipan ng Diyos, ang pinakasentro ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo po ang sentro ng tipan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang mga hinirang, sila ay hinirang na dahil kay Kristo bago palalangin ang sanlibutan. Sabi doon, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Tayo minahal ng Diyos dahil sa pagmamahal niya kay Kristo. Ayon sa John 3:16, na minahal ng Diyos ang mga makasalanang hinirang, kaya ipinadala niya ang kanyang anak sa sanlibutan upang gawain at tapusin ang gawaing pagliligtas. Si Kristo ang kaganapan ng pagliligtas ng mga hinirang. Ngayon, ang tanong, maliwanag ba dapat na sa evangelism ay iniisip natin na ang maliligtas lang ay hinirang ng Diyos? Ang sagot ay oo. Kaya mahalaga, kung ikaw man ay pastor, ikaw man ay evangelist, dapat maliwanag sa iyo na ang paghirang ng soberanong Diyos at ang evangelism ay laging may kaugnayan. Kung ikaw ay mayroong nais na itanong, you are freely to write in this YouTube comment sa ibaba. At kung gusto mo ng Bible study, just comment. Itong tinuro ko sa inyong ito ay isang subject namin. Ito yung lesson, isang lesson na pinag-aralan namin ng 2 oras, sa biblical evangelism. And this is the biblical evangelism. Nawa po, natuto tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. At nawa, nagbago ang ating kaisipan ngayon sa pamamagitan ng salita ng Diyos na mapakahalagang comfort ito sa nag-i-evangelize. Amen at amen.